Itinapon niya ang 5 taong sakripisyo ko para sa isang kasinungalingan. Habang nag-aagaw buhay ako sa pag-aalaga sa kanyang ama, masaya siyang nagbibihis para sa ibang babae. Pabigat lang siya, malamig niyang sabi habang hawak ang kamay ng kabit niya. Ngunit hindi nila alam, ang basahang tinapaktapakan nila ang mismong nagmamay-ari ng sahig na kanilang kinatatayuan. Tapos na ang pagiging martir. Handa na ba silang mawala ang lahat? Hayaan mo na si bituin, ma. Ocean lang naman natin yan. Kapag lumaki na ang kumpanya, papalayasin ko rin ang pabigat na yan. Ang boses ni Brando ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Sa labas ng silid, napatigil ang mga paa ni Bituin. Hawak niya ang isang palanggana ng maligamgam na tubig at isang puting tuwalya. Bahagyang nakawang ang pinto ng silid ni Benilda. Sapat na upang marinig niya ang bawat kataga ng kataksilang hindi niya kailanman inasahan. 5 taon. 5 taon na niyang ginagawa ang tungkuling ito. Halos hindi na siya natutulog dahil sa pag-aalaga sa biyen ng lalaki na nakaratay sa kama. Ang kanyang mga kamay, na dati ay makinis at inaalagaan sa mga mamahaling spa sa Makati, ngayon ay magaspang na, kulubot dahil sa maghapong pagbabad sa tubig at sabon. Ang kanyang mga kuko ay wala ng kulay, napalitan ng mga gasgas mula sa paglalaba ng mga damit ni Brando at ng biyenang si Benilda. Kahit kailan talaga, wala siyang silbi, kundi ang maging katulong. Sagot ni Benilda na may kasamang malutong na tawa. Buti na lang at dumating si Briseis. Siya ang kailangan mo, Brando. May koneksyon, may pera, at higit sa lahat, hindi mukhang basahan sa kalsada. Ninigas ang buong katawan ni Bituin. Ang init ng tubig sa palanggana ay unti-unting lumilipat sa kanyang mga daliri, ngunit ang kanyang puso ay tila binuhusan ng yelo. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang dibdib, isang uri ng kabog na tila gustong sumabog palabas ng kanyang tadyang. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itapon ang hawak na palanggana sa pinto at harapin sila. Ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas. Dahan-dahan niyang ibinaba ang paningin sa kanyang sariling anyo. Nakasuot siya ng isang lumang duster na kupas na ang kulay. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng walang kaayusan at may amit ng langis na pangmasahe ang kanyang mga braso. Ito ang imaheng pinili niya. Pinili niyang maging ganito dahil naniwala siya sa pangako ni Brando na mamahalin siya nito kahit wala siyang dalang yaman. Pinili niyang itago ang apelyidong Vergara dahil akala niya ang pagiging bituin lamang ay sapat na. Ngunit ang bituin na pinangarap niyang magningning sa buhay ni Brando ay tinapaktapakan lamang ng mga taong pinag-alayan niya ng lahat. Don't worry, ma. Muling narinig ang boses ni Brando, mas malapit na sa pinto. I'm just waiting for the right timing. Kapag nakuha ko na ang huling pirma para sa investment ng kumpanya, I will serve her the divorce papers personally. Hindi niya malalaman kung saan siya pupulutin. Isang butil ng luha ang pumatak sa maligamgam na tubig, lumikha ng maliit na alon na mabilis ding naglaho. Hindi gumalaw si Bituin. Pinanood niya ang sariling refleksyon sa tubig. Isang babaeng malungkot, pagod at tila hindi na niya kilala. Ang bawat sakripisyo niya mula sa pagbebenta ng huling alahas ng kanyang yumaong ina para lamang may pambayad sa utang ng kumpanya ni Brando, hanggang sa pagtitiis sa bawat sampal ng pananalita ni Benilda ay tila mga abo na tinangay ng hangin. Isinandal niya ang kanyang likod sa malamig na pader ng pasilyo. Ang bawat hininga niya ay may kasamang kirot na parang may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang baga. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking ipinaglaban niya laban sa sarili niyang pamilya, ay turing sa kanya ay isang kasangkapan lamang na itatapon kapag wala ng pakinabang. Napatingin siya sa suot na singsing sa kanyang daliri. Isang murang pilak na binili nila sa isang maliit na tindahan
bago sila ikasal. Noon, iyon ang simbolo ng kanilang payak na pag-ibig. Ngayon, tila isa na lamang itong kadena na nagagapos sa kanya sa isang impyernong siya mismo ang gumawa. Huminga siya ng malalim, pilit na pinatitigas ang kanyang kalooban habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Walang tunog na lumabas sa kanyang bibig, ngunit sa loob ng kanyang isipan, isang bagong desisyon ang unti-unting nabubuo. Ito na ba ang katapusan ng lahat ng pananalig ko sa pag-ibig? Hanggang kailan ko kayang tiisin ang sakit ng kanilang mga salita bago ko tuluyang mawalan ng lakas sa loob ng aking sariling tahanan? Kinabukasan, ang sinag ng araw na tumatama sa bintana ng kusina ay tila hindi nagdadala ng liwanag, kundi karagdagang bigat sa balikat ni Bituin. Maaga siyang gumising, gaya ng dati, upang ihanda ang marangyang almusal para kay Benilda at Brando. Ang amoy ng bagong saing na kanin at piniritong hamon ay humahalo sa amoy ng sabon sa kanyang mga kamay, isang paalala ng kanyang walang katapusang siklo ng pagsisilbi. Inilapag ni Bituin ang tray ng pagkain sa harap ni Benilda. Ang biyena niya ay abala sa pag-scroll sa kanyang mamahaling tablet. Suot ang isang seda na nightgown na binili gamit ang perang ipinadala ni Bituin sa kumpanya ni Brando noong nakaraang buwan. Masyadong matabang ang kape, Bituin. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayusin mo ang pagtitimpla? Reklamo ni Benilda nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Humigop ito ng kape at marahas na ibinalik ang tasa sa platito na lumikha ng matunog na pagtama ng porselana sa kahoy na mesa. Pasensya na po, ma. Uulitin ko na lang po. Mahinang sagot ni Bituin. Nanatili siyang nakatayo, naghihintay ng iba pang utos. Ibinaba ni Benilda ang kanyang tablet at tinitigan si Bituin mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapanghusgang tingin. Alam mo, Bituin, dapat kang magpasalamat araw-araw na pinatira ka namin dito. You were just a nobody when Brando found you. Isang hamak na babaeng walang pinag-aralan at walang pamilyang maipagmamalaki. Utang na loob mo sa amin ang bawat butil ng kanin na isinusubo mo. Ang salitang utang na loob ay parang lason na unti-unting dumadaloy sa mga ugat ni Bituin. Gusto niyang isumbat na ang bawat butil ng kanin sa bahay na ito, ang bawat gamot na iniinom ng kanyang biyenang lalaki, at ang bawat proyektong ipinagmamalaki ni Brando ay galing sa kanyang bulsa. Ngunit nanatili siyang tikom ang bibig. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ang huling bakod ng kanyang dangal. Pumasok si Brando sa kusina. Maayos na ang suot para sa opisina. Lumapit siya kay Bituin at mabilis itong hinalikan sa noo. Isang kilos na dati ay nagpapakilig sa kanya, ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng kilabot. Good morning, baby. Sorry, kailangan kong mag-overtime mamaya sa office. Maraming kailangang ayusin para sa expansion ng hotel, sabi ni Brando habang kumukuha ng tinapay. Tumingin siya kay Bituin na may pekeng pag-aalala. Tiis muna tayo, ha? Once na maging successful ang deal na ito, kukuha na tayo ng katulong para hindi ka na masyadong napapagod sa pag-aalaga kay Papa. Tiningnan ni Bituin ang mga mata ni Brando, naghahanap ng kahit katiting na katotohanan, ngunit wala siyang nakita, kundi ang anino ng pagtataksil na narinig niya kagabi. Sige, Brando, mag-iingat ka. Tanging sagot niya. Nang makaalis si Brando at bumalik si Benilda sa kanyang silid upang mag-ayos, naiwan si Bituin sa kusina. Kinuha niya ang kanyang lumang bag at inilabas ang isang munting notebook. Sa loob nito ay nakasingit ang mga resibo ng ospital at mga reseta ng gamot na binayaran niya nitong mga nakaraang buwan. Upang mabayaran ang lahat ng ito, nang hindi nalalaman ni Brando, lihim niyang ibinenta ang isa sa mga huling alaala ng kanyang ina, isang antigong medalyon na ginto. Hinawakan niya ang mga resibo, nararamdaman ang nipis ng papel sa kanyang mga daliri. Ito ang golden moment ng kanyang sakripisyo, isang tahimik na pag-aalay para sa isang pamilyang hindi naman siya itinuring na tao. Nang masiguro niyang walang nakakakita, nagtungo siya sa likod ng bahay.
malapit sa mga sampagitan na siya mismo ang nagtanim. Gamit ang kanyang lumang cellphone, mabilis niyang idinial ang isang numero. Attorney Montenegro, ito po si Bituin. Mahina niyang sabi, halos pabulong. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Senyorita Bituin, salamat at tumawag kayo. Ilang linggo na kaming naghihintay ng balita mula sa inyo. May utos po ba kayo tungkol sa fund release para sa kumpanya ni Mr. Salcedo? Sagot ng matandang abogado sa kabilang linya. Ipatigil niyo muna ang lahat ng transaction, attorney. Huwag niyo munang ilabas ang huling tranche ng investment. Utos ni Bituin. Huminga siya ng malalim. At may itatanong lang po ako. Sino ang naghahanap sa akin? Si Senyorita Basilisa po, ang inyong ate. Matagal na siyang bumalik mula sa London at ginagawa niya ang lahat upang mahanap kayo. Sabi niya, may mahalaga siyang kailangang sabihin tungkol sa inyong ama. Ang pangalang Basilisa ay nagdala ng samut-saring emosyon kay Bituin. Takot, pangungulila, at matagal nang binaon na galit. Ngunit bago pa siya makasagot, nakarinig siya ng marahas na pagbukas ng pintuan sa likod. Ang marahang kalansing ng mga susi at ang mabigat na yabag ni Benilda ay mabilis na lumapit. Sinong kausap mo, ha? May kinakalaguyo ka ba habang nagtatrabaho ang anak ko? Sigaw ni Benilda habang marahas na hinahablot ang balikat ni Bituin. Naputol ang tawag. Nanlaki ang mga mata ni Bituin habang pilit na itinatago ang cellphone sa likod ng kanyang duster. Ang galit sa mukha ni Benilda ay tila isang nagngangalit na apoy na handang tupukin ang anumang madaanan nito. Wala po, ma. Isang lumang kaibigan lang po. Pagsisinungaling ni Bituin, ngunit ang kanyang nanginginig na boses ay lalong nagpatingkad sa hinala ng biyenan. Huwag mo akong lokohin, Bituin. Alam ko ang mga galawan ng gaya mong galing sa hirap. Akala mo ba hindi ko napapansin ang mga pag-alis-alis mo? Dinuro-duro siya ni Benilda. Ang bawat salita ay may kasamang talsik ng laway. Ibigay mo sa akin ang cellphone na yan. Ngayon din. Nakahanda na ba ang mundo ni Bituin na mawasak ng mas maaga kaysa sa kanyang plano? Paano niya maipapaliwanag ang pakikipag-usap sa isang abogado ng mga Vergara kung ang turing sa kanya ng lahat ay isang hampas lupa lamang? Bituin, ibigay mo sa akin ang cellphone na yan. Huwag mo akong susubukan. Ang sigaw ni Benilda ay umaling-aungaw sa maliit na likod bahay, sapat na upang takutin ang mga ibon sa paligid. Nanginginig ang mga daliri ni Bituin, mabilis niyang pinindot ang end call, at pilit na ibinubulsa ang telepono sa kanyang kupas na duster. Ngunit bago pa niya magawa iyon, marahas na hinablot ni Benilda ang kanyang braso. Ang mga kuko ng matanda, na bagong pintura ng kulay pula, ay tila mga kuko ng lawin na bumaon sa maputlang balat ni Bituin. Aray po, ma. Nasasaktan po ako. Daing ni Bituin habang pilit na kumakawala sa mahigpit na pagkakahawak ng biyenan. Masasaktan ka talaga sa akin. Akala mo ba hindi ko alam ang mga lihim mong galaw? Sino ang kausap mo? Sabihin mo ang totoo. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Bituin. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay tila isang pagsabog sa pandinig ni Bituin. Napalingon ang kanyang ulo sa lakas ng tama at unting gumuhit ang init at hapdi sa kanyang mukha. Si Manong Sagasol lang po yun, ma. Tinatanong ko lang po kung bakit hindi pa dumarating ang order natin. Pagsisinungaling ni Bituin habang ang kanyang puso ay tila gustong lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa lupa. Ayaw ipakita ang nagbabagang galit na unti-unting nabubuo sa kanyang kalooban. Binitawan siya ni Benilda nang may kasamang pandidiri. Siguraduhin mo lang, Bituin. Dahil kapag napatunayan kong nagtataksil ka sa anak ko, hindi lang sampal ang aabutin mo. Kalaboso ang bagsak mo. Hindi pa man humuhupa ang kaba sa dibdib ni Bituin nang marinig niya ang tunog ng makina ng sasakyan ni Brando sa labas ng tarangkahan. Ngunit hindi ito ang karaniwang tunog ng pag-uwi ng asawa. May kasama siyang iba.
Bumukas ang pinto ng sala at pumasok si Brando. Hindi ang pagod na asawang inaasahan ni Bituin, kundi isang lalaking tila lumulutang sa tuwa. Sa likod niya ay isang babaeng tila kinuha sa pahina ng isang fashion magazine. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay agad na pumatay sa amoy ng nilulutong ulam ni Bituin. "Ma, Bituin, nandito na kami." Masayang bati ni Brando. Tumingin siya kay Bituin, ngunit tila hindi niya napansin ang namumulang pisngi ng asawa. "This is Miss Briseis, ang bago kong business partner at ang anghel na magliligtas sa kumpanya natin." Si Briseis ay lumapit. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na takong ay tila mga saksak sa pride ni Bituin. Ngumiti ang babae, isang plastic na ngiti na hindi umabot sa kanyang malamig na mga mata. "Hello. So you must be the wife. I've heard so much about how hardworking you are." Tiningnan ni Benilda si Briseis na parang isang santo na bumaba sa lupa. Agad niyang hinawakan ng kamay ng babae. "Naku, Miss Briseis, napakaganda mo naman sa personal. Pasensya na sa ayos ng bahay. At pasensya na rin sa hitsura ng asawa ni Brando. Parang hindi kasi marunong mag-ayos." "Bituin, huwag kang tatayo lang dyan." Utos ni Brando. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pagmamahal. "Ipaghanda mo kami ng merienda. Ipagtimpla mo si Briseis ng tsa. Yung espesyal, ha?" Gaya ng isang masunuring anino, tumungo si Bituin sa kusina. Habang nagpapakulo ng tubig, naririnig niya ang tawanan nila sa sala. Ang boses ni Briseis na malambing na nakikipag-usap kay Brando at ang boses ni Benilda na sip-sip sa bisita. Nang ilapag ni Bituin ang tray sa harap nila, sadya siyang tinitigan ni Briseis. Ang babae ay dahan-dahang kumuha ng 1,000 piso mula sa kanyang mamahaling bag at inilapag ito sa tray sa tabi ng tasa ng tsa. "Napakasipag mo naman, Manang Bituin. Pakibili mo na lang ang sarili mo ng mas maayos na sabon, ha? Amoy mantika ka kasi. Nakakadistract habang nag-uusap kami ng business." Muling sabi ni Briseis ng may mapanuyang tono. Tumigas ang panga ni Bituin. Tiningnan niya si Brando, umaasang ipagtatanggol siya nito. Ngunit ang kanyang asawa ay tumawa lamang ng mahina. "Pasensya ka na, Briseis. Sanay na kasi yan sa gawaing bahay kaya medyo napapabayaan ang sarili." Tinanggap ni Bituin ang pera. Hindi dahil kailangan niya ito, kundi dahil ito ang huling piraso ng ebidensyang kailangan niya upang mapatunayang ang pamilyang ito ay hindi karapat-dapat sa kanyang kahit isang patak ng luha. Nang matapos ang merienda at umalis na ang bisita upang mag-meeting pa raw sa labas kasama si Brando, naiwan si Bituin upang maglinis ng kanilang silid-tulugan. Habang inaayos niya ang mga unan na ginamit ni Brando, kaninang umaga, may isang bagay na kumislap sa sahig, malapit sa paanan ng kama. Yumuko siya at pinulot ang isang hikaw na gawa sa diamante. Ito ay isang mamahaling piraso, ngunit hindi iyon ang kumuha ng kanyang atensyon. Sa likod ng hikaw, may maliit na ukit ng titik, isang titik V. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang titik V ay ang tatak ng Vergara Jewelry, ang kumpanyang pagmamay-ari ng kanyang pamilya. Isang espesyal na koleksyon na tanging mga VIP lamang ang nakakakuha. Paano nagkaroon ng hikaw mula sa sarili niyang pamilya ang asawa niya? O mas tamang itanong, kanino niya ito ibinigay? At bakit ito narito sa ilalim ng kanilang kama? Positive, 6 weeks pregnant. Ang mga salitang nakalimbag sa puting papel ay tila mga uod na gumagapang sa paningin ni Bituin. Hawak niya ang isang kulay asul na envelope na nahulog mula sa bulsa ng Amerikana ni Brando habang maingat niya itong pinaplansa. Ang init mula sa plansa ay dumaan sa kanyang balat, ngunit hindi niya maramdaman ang hapdi ng pagkapaso. Mas matindi ang sunog na nararamdaman niya sa kanyang puso. Briseis Alcantara. Iyon ang pangalang nakasulat sa itaas ng resulta ng ultrasound. Sa kabilang silid,
Narinig ni Bituin ang malutong na tawa ni Benilda habang nakikipag-usap sa telepono. Ay mare, sa wakas, magkakaroon na ako ng apo na may class. Hindi katulad ng isa dyan na tuyot na. Baog pa. Huwag kang mag-alala. Mamayang gabi, itatapon na namin ang basurang yan sa labas. Brando already decided. Briseis is the new queen of this house. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang pagsasama. Ang plansa sa kanyang kamay ay binitawan niya na lumikha ng isang mabigat na tunog sa ibabaw ng bakal na lamesa. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at napakapit siya sa gilid ng plansahan upang hindi tuluyang bumagsak sa sahig. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis, parang isang ibon na may bali ang pakpak. Bakit? Ang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. 5 taon siyang nanalangin, uminom ng kung ano-anong bitamina, at sumunod sa lahat ng pamahiin ni Benilda para lang magkaanak. Ngunit sa huli, ang ibang babae pa ang magbibigay ng hinihinging apo ng pamilya Salcedo gamit ang perang ninakaw ni Brando sa kanya. Eksaktong 6:00 ng gabi nang bumukas ang pinto ng bahay. Pumasok si Brando, bakas ang pagmamadali sa kanyang mukha. Agad niyang nakita si Bituin na nakatayo sa gitna ng sala, hawak ang puting papel. Ano to, Brando? Mahinang tanong ni Bituin. Ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa libingan. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi man lang kumurap si Brando. Inagaw niya ang papel mula sa kamay ni Bituin nang may kasamang puwersa. Now you know. Hindi ko na kailangang magpaliwanag, Bituin. Briseis is pregnant at hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa isang paligid na puno ng kahirapan at kawalan ng direksyon na katulad mo. Kahirapan? Natawa si Bituin ng may halong pait. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo dahil ang kanyang mga luha ay tila naubos na sa loob ng 5 taon. Brando, lahat ng meron ka ngayon, lahat ng kinakain nyo, lahat ng telang suot nyo, galing sa akin. Binigay ko ang lahat. Wala kang binigay sa akin kundi hirap. Sigaw ni Brando. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Lagi mo akong pinapaalala na wala akong narating kung wala ka. You are a constant reminder of my failures, Bituin. Si Briseis, binigyan niya ako ng pangarap, ng anak, at ng respeto na hindi mo kayang ibigay dahil lagi kang nagpapanggap na martir. Lumabas si Benilda mula sa silid. Hawak ang isang malaking itim na garbage bag. Marahas niyang itinapon ang bag sa paanan ni Bituin. Ayan ang mga basahan mo? Layas. Hindi namin kailangan ng isang malas na babae sa bahay na ito. Baka madamay pa ang apo ko sa pagiging buraot mo. Bago pa makasagot si Bituin, hinawakan siya ni Brando sa braso at marahas siyang kinaladkad patungo sa pintuan. Ang bawat hakbang ay tila isang pagtapak sa kanyang natitirang dangal. Ibinukas ni Brando ang pinto at itinulak si Bituin palabas. Ang marahas na pagbagsak ng pintong bakal ay tumunog sa buong kalsada, kasabay ng biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Napaupo si Bituin sa basang semento. Ang ulan ay malamig, ngunit ang nararamdaman niyang pait ay mas matindi pa sa lamig ng gabi. Ang kanyang tanging dala ay ang garbage bag na naglalaman ng kanyang iilang damit. Mula sa putik, nakita niya ang isang lumang jacket na nakausli sa bag. Ang jacket na binili ni Brando para sa kanya noong unang anibersaryo nila. Noong nangako itong poprotektahan siya sa kahit anong unos. Pinulot niya ito. Ang tela ay basa na at puno ng dumi ng kalsada. Hinawakan niya ito ng mahigpit hanggang sa ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Bakit ko hinayaang sirain nila ang buong pagkatao ko para sa isang pag-ibig na kailanman ay hindi naging totoo? Ito na ba ang katapusan ng aking kwento? O ang simula ng kokong aking pagbawi? Sa gitna ng malakas na ulan, isang nakakasilaw na liwanag mula sa headlight ng isang sasakyan ang dahan-dahang lumapit sa kanya.
Isang marangyang itim na sasakyan ang huminto sa kanyang tapat. Ang bawat patak ng ulan ay tumatalsik sa makintab nitong katawan. Bumukas ang pinto at isang pares ng mamahaling sapatos ang lumapat sa basang kalsada. Ang malalaking patak ng ulan ay patuloy na humahampas sa katawan ni Bituin. Bawat isa ay tila isang maliit na hampas ng latigo sa kanyang nanlalamig na balat. Ngunit sa gitna ng kadiliman at ingay ng unos, isang malawak na itim na payong ang bumukas. Sa itaas ng kanyang ulo, humaharang sa bagsik ng langit. Ang amoy ng mamahaling balat at banayad na halimuyak ng lavender ay pumalit sa amoy ng basang kalsada. Unti-unting iniangat ni Bituin ang kanyang paningin. Doon, sa harap niya, nakatayo ang isang babaeng tila isang anghel ng katarungan. Si Basilisa, ang kanyang ate na matagal na niyang iniwasan dahil sa takot na mahusgahan ang kanyang piniling buhay. Bituin, ang kapatid ko. Ang boses ni Basilisa ay nanginginig sa halo-halong galit at awa. Hindi ito nagatubili. Binitawan nito ang payong at agad na lumuhod sa putikan upang yakapin ng mahigpit ang kapatid. Sa likod ni Basilisa, mabilis na lumabas mula sa sasakyan si Manang Rosa, ang matandang bunuoy na nagpalaki kay Bituin. Ang matanda ay napahagulgol nang makita ang kalagayan ng kanyang alaga. Diyos ko, ang aking prinsesa, ano ang ginawa nila sa'yo? Mabilis na kinuha ng matanda ang isang makapal at mainit na kumot upang ibalot sa nanginginig na katawan ni Bituin. Nagising si Bituin sa isang silid na tila kinuha mula sa kanyang mga panaginip. Ang telang nakalapat sa kanyang balat ay yari sa pinakamalambot na seda at ang amoy ng sariwang bulaklak ay nakapalibot sa kanya. Wala na ang amoy ng kulob na silid sa bahay ng mga Salcedo. Wala na ang tunog ng bulyaw ni Benilda sa madaling araw. Bumukas ang pinto at pumasok si Manang Rosa. Dala ang isang mangkok ng mainit na lugaw na may kasamang luya. Umupo ang matanda sa gilid ng kama at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Bituin. Napansin ni Bituin ang pagpatak ng luha mula sa mga mata ni Manang Rosa nang makita nito ang mga kalyo at sugat sa kanyang mga daliri. Kumain ka na, anak. Ipinagluto kita ng paborito mo. Bulong ng matanda. Habang dahan-dahang sinusubuan si Bituin. Ang bawat subo ay tila gamot na nagpapainit sa kanyang nanlalamig na kaluluwa. Ang mga kamay na ito, ang mga kamay na dapat ay nagpapatakbo ng imperyo, ginawa nilang alipin sa loob ng 5 taon. Napakasama nila, Bituin. Napakasama nila. Hindi nakasagot si Bituin. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara. Ang bawat higop ng mainit na sabaw ay nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng lahat ng sakit, mayroon pa ring mga taong tunay na nagmamahal sa kanya nang walang hinihintay na kapalit. Pumasok si Basilisa at naupo sa kabilang panig ng kama. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. You don't have to explain anything, Bituin. Attorney Montenegro told me everything. Ang paglilipat ng pondo, ang pagbebenta mo ng medalyon ni Mommy, lahat. Yumuko si Bituin. Ang kanyang buhok ay humahadlang sa kanyang muka. Akala ko, kapag ibinigay ko ang lahat, mamahalin nila ako, ate. Akala ko, sapat na ang maging mabuting asawa. Ang pag-ibig ay hindi isang negosyo na kailangang bayaran ng iyong buong pagkatao, maring sabi ni Basilisa. Hinawakan niya ang baba ni Bituin at pilit itong pinatingin sa kanya. Tingnan mo ako. Ang pagiging martir ay hindi katumbas ng pagiging banal. Pinabayaan mo silang sirain ang Bituin na dapat ay nagniningning. Pero ngayon, tapos na ang ulan. Oras na para bumangon. Tumayo si Bituin at dahan-dahang naglakad patungo sa malaking salamin sa dulo ng silid. Doon, nakita niya ang isang babaeng hindi niya nakilala. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim na paligid
Ang kanyang pisngi ay tila nawalan ng kulay at ang kanyang katawan ay tila isang anino na lamang ng dati niyang ganda. Hinawakan niya ang kanyang mukha, nararamdaman ang bawat guhit ng pagod. Ngunit sa ilalim ng kapaguran na yon, may isang bagong ningning na uent-unting nabubuo sa kanyang mga mata. Isang malamig na apoy ng determinasyon. Ate, tawag niya kay Basilisa nang hindi inaalis ang tingin sa salamin. I want to know the truth. Sino talaga si Briseis? Lumapit si Basilisa at inilapag ang isang pulang folder sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng papel na lumapat sa kahoy ay tila isang hudyat ng digmaan. Ang babaeng akala ng asawa mo ay magliligtas sa kanya. Isang huwad bituin. Briseis Alcantara is buried in gambling debts. At ang ultrasound na nakita mo? May mas malalim pang sikreto sa likod niyan na wawasak sa huling pag-asa ng mga Salcedo. Nanginig ang mga daliri ni Bituin habang dahan-dahang binubuksan ang pulang folder. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga katotohanang mas mapait pa sa kape ni Benilda. Ngunit mas matamis pa sa anumang uri ng paghihiganti. Ano ang nakita ni Bituin sa loob ng folder na nagpabago sa kanyang takot tungo sa isang nakakatakot na ngiti? Gaano kalalim ang hukay na hinukay ni Briseis para sa sarili niya at sa pamilya Salcedo? Walang bata, isang malaking kasinungalingan ng lahat. Ang boses ni Bituin ay malamig pa sa hanging nanggagaling sa aircon ng silid. Hawak niya ang isang medikal na sertipiko mula sa isang maliit at tagong klinika sa labas ng Maynila. Ang petsa ng dokumento ay tumutugma sa araw na ipinakita ni Briseis ang kanyang ultrasound. Ngunit sa halip na balita ng isang bagong buhay, ang nakasaad doon ay ang katotohanan. Hindi maaring magdalang tao ang babaeng iyon. Isang huwad na dokumento ang ginamit upang lasunin ang isipan ni Brando at palayasin si Bituin. Sa tabi ng medikal na papel ay ang listahan ng mga utang sa pagsusugal sa iba't ibang kasino. Milyon-milyong piso ang kailangang bayaran ni Briseis at si Brando na ang kumpanya ay unti-unti nang kinakain ng utang ang nakikita niyang huling baraha upang makaligtas. Dahan-dahang ibinaba ni Bituin ang mga papel sa kanyang kandungan. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Sa halip, naramdaman niya ang isang kakaibang kapanatagan, isang uri ng katahimikan na dumarating lamang pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Ang sakit na dati ay sumasakal sa kanyang leeg, ay napalitan ng isang matalas at malinaw na layunin. Gusto mo na ba silang tapusin ngayon, Bituin? Tanong ni Basilisa habang maingat na inilalapag ang isang tasa ng tsaa sa tabi ng kapatid. Isang tawag ko lang sa media, isang pagbisita ng mga abogado ng Vergara sa kumpanya ni Brando at mawawala ang lahat ng pinaghirapan nila sa loob ng isang oras. Umiling ng dahan-dahan si Bituin. Tumingin siya sa labas ng bintana kung saan ang mga hardinero ng mga Vergara ay maingat na pinuputulan ang mga ligaw na damo sa paligid ng mga rosas. Hindi, ate. Masyadong mabilis ang kamatayan kung bibiglain sila. Mahinang sagot ni Bituin. Ang kanyang tinig ay may lalim na tila galing sa ilalim ng dagat. Gusto kong panoorin silang uent-unting malunod sa sarili nilang kasakiman. Gusto kong makita ang sandali na ma-realize nila na ang basahang itinapon nila ay ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanila sa ibabaw ng tubig. Tumayo si Bituin at lumapit sa harap ng salamin. Kinuha niya ang isang matalas na gunting mula sa lamesa. Sa isang mabilis at siguradong galaw, ginupit niya ang mahahabang hibla ng kanyang buhok na dati ay laging nakapusod at puno ng amoy ng kusina. Ang bawat pagbagsak ng buhok sa sahig ay tila pagtatapon ng mga bahagi ng kanyang lumang sarili. Ang bituin na martir, ang bituin na biktima. Ngayon, ang nakaharap sa salamin ay isang babaeng may maikli at eleganteng gupit. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagniningning na uling sa gitna ng kadiliman. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinial ang numero ni Attorney Montenegro.
Attorney, i-trigger nyo na ang clause para sa immediate financial audit sa kumpanya ng mga Salcedo. Huwag nyo silang bibigyan ng babala. I want to see their books, every single centavo that they took from my trust fund. Utos niya. Ang kanyang boses ay walang alinlangan. Bawat salita ay may timbang ng katarungan. Masusunod po, Senyorita Bituin, sagot ng abogado. At ang tungkol po sa bahay na tinitirhan nila, ang titulo po niyon ay nasa ilalim pa rin ng pangalan ng inyong ina. Hayaan mo muna silang matulog ng mahimbing doon. Sa huling pagkakataon, sabi ni Bituin bago tuluyang pinatay ang tawag. Lumapit si Manang Rosa, dala ang isang eleganteng itim na damit na gawa sa mamahaling tela. Habang tinutulungan ng matanda si Bituin na magbihis, napansin ni Bituin ang isang maliit na peklat sa kanyang braso. Isang bakas ng paso mula sa pagluluto ng paboritong ulam ni Brando noong nakaraang taon. Hinaplos niya ang peklat na yon. Ito ang golden moment ng kanyang pagbabago. Hindi ang yaman na muling nagbalik sa kanya, kundi ang pagtanggap na ang mga sugat na ito ay hindi na tanda ng kahihiyan, kundi mga medalya ng kanyang pakikipaglaban. Biglang bumasag sa katahimikan ang tunog ng pag-vibrate ng cellphone ni Bituin sa ibabaw ng lamesa. Ang screen ay nagpapakita ng pangalang Brando. Ang pangalang dati ay nagpapatalon sa kanyang puso sa tuwa. Ngayon ay nagdudulot lamang ng isang mapait na ngiti. Sinagot niya ang tawag, ngunit hindi siya nagsalita. Bituin! Bituin! Nasaan ka ba? Ang boses ni Brando ay puno ng panik at desperasyon. Wala na ang mayabang at malamig na tono nito kagabi. Kailangan mong bumalik dito sa bahay ngayon din. Si Papa, inatake na naman siya. At si Mama, ayaw siyang asikasuhin dahil busy siya sa paghahanda para sa party mamaya. Bree says is not here. I can't find her. Bituin, please. Ikaw lang ang nakakaalam kung paano pakalmahin si Papa. Tumingin si Bituin sa kanyang mga kuko na ngayon ay malinis at maayos na ang pagkakatabas. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang buntong hininga ng isang taong malaya na mula sa isang mahabang sumpa. Bakit mo ako tinatawagan, Brando? Tanong ni Bituin. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may talim ng isang katana. Hindi ba't sabi mo kagabi, Oshin mo lang ako? At ang Oshin, nag-resign na. Bituin, wag naman ngayon. Buhay ni Papa ang nakataya dito. Pagsusumamo ni Brando, maririnig ang mahinang hikbi sa kabilang linya. Ang buhay ng Papa mo ay mahalaga sa akin, Brando. Pero ang sarili kong buhay, tinapon niyo na sa ulan kagabi. Sabi ni Bituin. Don't worry. Magpapadala ako ng pribadong ambulansya para kunin siya. Pero ikaw at ang nanay mo, matuto kayong mag-isa. Mag-umpisa na kayong masanay sa dilim. Pinatay ni Bituin ang tawag bago pa man makasagot ang asawa. Inilapag niya ang telepono at tumingin kay Basilisa. Ang kanyang plano ay hindi na lamang tungkol sa pagbawi ng pera. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa kanila kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng tanging taong tunay na nagpahalaga sa kanila. Hanggang kailan kaya tatagal ang yabang ni Brando kapag nalaman niyang ang anghel na si Briseis ay ang mismong demonyong hihila sa kanya pababa sa impyerno? Ang mga yabag ni Bituin sa semento ng bakuran ay tila ba ang paglalakad ng isang multo sa sarili nitong libingan. Marahang tumunog ang bakal na tarangkahan sa kanyang pagtulak. Isang tunog na dati ay nagpapakaba sa kanya. Ngunit ngayon ay wala nang anumang epekto. Hindi siya lumingon. Hindi siya nagdalawang isip. Pumasok siya sa bahay na naging kulungan niya sa loob ng 5 taon na may dalang isang layunin. Ang tapusin ng lahat. Akala ko ba naglayas ka na? Wala ka rin palang mapupuntahan, patay gutom. Ang boses ni Benilda ay agad na sumalubong sa kanya mula sa itaas ng hagdanan. Nakasuot ang matanda ng kanyang mga perlas at isang makintab na bestida, habang ang kanyang mukha ay punong-puno ng pangungutya. Bumalik ka dahil nagugutom ka? Dahil wala nang magpapakain sa'yo sa labas?
Hindi sumagot si Bituin. Tumingin lang siya nang diretso sa mga mata ng kanyang biyenan. May kung anong lamig sa mga mata ni Bituin na nagpatigil kay Benilda sa susunod pa sana nitong sasabihing masakit. Hindi ito ang Bituin na nakasanayan nilang yumuyuko. Nandito ako para kay Papa. Maikling sabi ni Bituin. Nilagpasan niya si Benilda nang hindi kumukurap at dumaan patungo sa silid ng kanyang biyenang lalaki. Sa loob ng silid, ang amoy ng gamot at kalumaan ay tila sumasakal sa hangin. Nakita ni Bituin ang kanyang biyenang lalaki na hirap sa paghinga. Ang mga mata ay nakatingala sa kisame na tila naghahanap ng katarungan. Lumapit si Bituin, kumuha ng isang malinis na tela at dahan-dahang pinunasan ang noo ng matanda. Naramdaman niya ang mahinang panginginig ng kamay nito nang hawakan niya ang kanyang palad. Huwag kayong mag-alala, Papa. Hindi ko kayo pababayaan. Bulong ni Bituin. Ito ang kanyang golden moment, isang tahimik na panunumpa. Habang sinusuklay niya ang manipis na buhok ng matanda, isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang isipan para sa gulo na idudulot ng kanyang gagawing pagbawi, ngunit alam niyang kailangan itong mangyari. Paglabas niya ng silid, hinarang siya ni Brando sa pasilyo. Baka sa mukha ng asawa ang pagkapagod, ngunit may kasama itong katusuhan. Inilabas ni Brando ang isang tumpok ng mga papel mula sa kanyang folder. Bituin, mabuti at bumalik ka. Alam kong mahal mo si Papa at alam kong gusto mo rin akong tulungan. Simula ni Brando, ang boses ay tila pulot na may halong lason. May kailangan lang akong pirmahan mo. Isang waiver lang ito para sa ari-arian, para mapabilis ang investment sa kumpanya, para sa kinabukasan nating lahat ito, lalo na para sa pagpapagamot ni Papa. Tumingin si Bituin sa papel. Alam niya kung ano yon. Isang kasunduan na isinusuko niya ang anumang karapatan sa yaman ng mga Salcedo. Isang nangiting mapait ang gumuhit sa kanyang labi. Kinuha niya ang panulat at mabilis na lumagda. Bituin Salcedo. Ang isinulat niya. Isang pangalang walang saysay sa kanyang mga legal na dokumento sa ilalim ng pangalang Maria Bituin Vergara. Ayan, Brando. Sana ay maging masaya ka sa nakuha mo, sabi niya habang ibinibigay ang papel. Ang kislap ng tagumpay sa mga mata ni Brando ay tila isang malaking biro para kay Bituin. Nang sumapit ang hating gabi, nang ang buong bahay ay balot na ng katahimikan, dahan-dahang lumabas si Bituin mula sa kanyang silid. Ang kanyang bawat hakbang ay tila ba hindi dumadampi sa sahig. Gamit ang isang maliit na flashlight, pumasok siya sa silid-aklatan ni Brando. Ang tibok ng kanyang puso ay mabilis. Parang isang tambol na nagbababala ng panganib. Hinanap niya ang maliit na vault sa likod ng mga libro. Alam niya ang kombinasyon dahil minsan niyang nakitang binuksan ito ni Brando habang lasing. Nang bumukas ang vault, hindi ang pera ang kanyang hinanap. Kinuha niya ang mga dokumento ng kumpanya at ang lihim na listahan ng mga supplier na ginagamit ni Brando para sa overpricing. Ngunit sa pinakailalim ng vault, may isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang maliit na gintong susi na may nakasabit na tag, B. Salcedo, Private Safe Deposit Box. Hindi ito para kay Brando. Ang susi ay para sa isang box na nakapangalan kay Benilda. Anong itinatago ng kanyang biyenan na kailangan ng ganitong uri ng seguridad? Bago pa niya mailagay ang susi sa kanyang bulsa, narinig ang mahinang kalansing ng hawakan ng pinto. Napatigil ang paghinga ni Bituin. Ang manipis na sinag ng ilaw mula sa kanyang flashlight ay agad niyang pinatay. Ang silid ay nabalot ng ganap na kadiliman. Narinig niya ang marahang yabag ng paa sa carpeted na sahig, papalapit sa kinaroroonan niya. Bumukas ang pinto ng malakas at isang nakasisilaw na liwanag mula sa isang malaking flashlight ang tumama ng diretso sa kanyang mukha. Napapikit si Bituin sa biglang liwanag habang ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Anong ginagawa mo rito sa oras na ito, Bituin? Ang boses na yon ay hindi kay Brando at hindi rin kay Benilda.
Sino ang nakatayo sa pintuan at ano ang alam nito sa kanyang mga lihim na kilos? Nanigas ang buong katawan ni Bituin nang tumama ang matalim na liwanag sa kanyang mga mata. Sa gitna ng dilim, ang anino ng taong nakatayo sa pintuan ay tila isang hatol ng kamatayan. Ngunit nang dahan-dahang ibaba nito ang flashlight, isang pamilyar na halimuyak ng mamahaling pabango at panunuya ang namayani sa hangin. Si Briseis, naghahanap ka ba ng itatago o may ninanakaw ka? Ang boses ni Briseis ay puno ng malisya habang dahan-dahang lumalapit kay Bituin. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa carpet ay tila ba ang paglapit ng isang mano nila sa kanyang biktima. Mabilis na isinara ni Bituin ang vault at mabilis na isinilid ang maliit na gintong susi sa kanyang bulsa. Nag-aayos lang ako ng mga kalat ni Brando. Bilang asawa, tungkulin kong panatilihing maayos ang silid na ito. Ikaw? Bakit ka nandito sa bahay ng may bahay sa ganitong oras? Tumawa ng mapait si Briseis, isang tunog na tila ba ang pagkiskis ng 2 pirasong bakal. Asawa? Bituin, gising. Ang papel na pinirmahan mo kanina ay ang tiket mo palabas ng buhay na ito. At tungkol sa kung bakit ako nandito. Well, I'm just checking on my future investments. Lalapit pa sana si Briseis nang marinig ang mabibigat at pasuray-suray na yabag mula sa pasilyo. Pumasok si Brando na amoy alak, ang kanyang kurbata ay maluwag na at ang kanyang mga mata ay mapupula. Anong nangyayari dito? Ungol ni Brando. Halos hindi niya maibukan ng maayos ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Bituin na nakatayo malapit sa kanyang mesa, biglang nagdilim ang kanyang paningin. Bituin, sinasabi ko na nga ba, pati ba naman dito, nangingialam ka? Maras na itinulak ni Brando si Bituin. Ang balikat ni Bituin ay tumama sa kanto ng mesa na nagdulot ng isang matinding kirot na gumuhit hanggang sa kanyang likod. Hindi pa nakontento, hinablot ni Brando ang isang tumpok ng mga papel at isinabog ito sa mukha ni Bituin. Layas! Huwag mong hahawakan ang kahit anong gamit ko. Sigaw ni Brando bago ito tuluyang bumagsak sa kanyang upuan at nakatulog ng mahimbing dahil sa kalasingan. Ngumiti ng matagumpay si Briseis bago dahan-dahang lumabas ng silid. Iniwan si Bituin na nakaluhod sa sahig habang pinupulot ang mga nagkalat na papel. Ngunit sa ilalim ng kanyang duster, mahigpit na hawak ni Bituin ang gintong susi. Ang pasakit na tinanggap niya ngayon ay maliit na halaga lamang para sa sandatang hawak na niya. Ang mga sumunod na araw ay naging isang martir na paglalakbay para kay Bituin. Ito ang linggo ng paghahanda para sa grandiosong anibersaryo ng hotel chain na pinapatakbo ni Brando. Ang bahay ay naging parang isang palengke ng mga mapagkunwari. Dinala ni Benilda si Briseis sa isang eksklusibong butik sa Makati upang mamili ng isusuot para sa gabi ng pista. At gaya ng inaasahan, isinama nila si Bituin hindi upang mamili, kundi upang maging tagabitbit ng kanilang mga pinamili. Bituin, hawakan mo itong mga bag ng maayos. Ang mamahal niyan, baka magusot mo. Utos ni Benilda habang tinitingnan ang sarili sa malaking salamin. Nakasuot ang matanda ng isang kulay lila na terciopelong gown na kumikinang sa ilalim ng mga chandelier ng shop. Ang mga sales lady sa loob ng butik ay nagbubulungan. Kilala nila ang mukha ni Bituin, ang mukha ng nag-iisang tagapagmana ng mga Vergara na madalas nilang makita sa mga business magazine noon. Ang isa sa mga senior clerk ay akmang lalapit kay Bituin upang bumati. Ngunit mabilis na umiling si Bituin at nagbigay ng isang sulyap na nagsasabing manatiling tahimik. Bagay sa iyo ang pula, Briseis. Iyan ang isusuot mo kapag ipinakilala kita bilang bagong may bahay, ni Brando. Sa harap ng lahat ng mga investors, sabi ni Benilda habang hinahaplos ang braso ni Briseis. Hindi gaya ng isa dyan na kahit anong isuot ay mukhang basahan pa rin. Tiniis ni Bituin ang bawat saksak ng salita. Ang kanyang mga braso ay nangangawit na sa bigat ng mga paper bag. Ngunit ang kanyang isipan
ay abala sa pagbibilang ng mga sandali. Nang makauwi sila, hinarap ni Benilda si Bituin sa gitna ng sala. Sa gabi ng party, sasama ka. Pero huwag mong iisipin na panauhin ka. Ikaw ang mag-aayos ng mga gamit namin sa VIP room at magsisilbing alalay ni Briseis. At doon, sa harap ng lahat, pipirmahan mo ang huling divorce papers. Gusto kong makita ng lahat na ang isang Salcedo ay malaya na sa isang pabigat na gaya mo. Tumango si Bituin. Masusunod po, ma? Nang gabi bago ang malaking kaganapan, pumasok si Manang Rosa sa maliit na silid ni Bituin sa likod ng bahay. Ang matanda ay may dalang isang maliit na kahon na nakabalot sa itim na teryopelo. Ang bawat hakbang ng matanda ay may kasamang bigat ng damdamin. Senyorita, ito na po ang pinakuha niyo sa akin mula sa safe sa kabilang mansion. Bulong ni Manang Rosa. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob ng kahon ay nakahiga ang Vergara crest necklace, isang antigong hiyas na gawa sa purong ginto at napapalibutan ng mga bihirang diamante na bumubuo sa hugis ng isang bituin. Ang ningning nito ay tila ba nagbigay ng liwanag sa madilim na silid. Ito ang golden moment ni Bituin. Hinawakan niya ang hiyas, nararamdaman ang lamig at bigat nito. Sa loob ng 5 taon, itinago niya ang kanyang tunay na pagkatao. Itinago niya ang kanyang kinang. Ngunit bukas, ang bituin na ito ay hindi na magtatago sa likod ng mga ulap. Salamat, Manang. Itago mo ito ng maayos hanggang sa sandaling kailanganin ko na, sabi ni Bituin habang ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang determinasyong hindi pa nakikita ng kahit sino sa pamilya Salcedo. Bago matapos ang gabi, pumasok si Brando sa kanyang silid. Ang kanyang mukha ay puno ng babala. Lumapit siya kay Bituin at hinawakan ang kanyang mukha ng mahigpit. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa pisngi nito. Bukas ang pinakamahalagang gabi ng buhay ko, Bituin. Huwag kang gagawa ng kahit anong eksena. Pumirma ka ng hiwalayan ng tahimik. Isipin mo na lang na ito ang huling serbisyong gagawin mo para sa amin kapalit ng pagpapakain namin sa iyo sa loob ng 5 taon. Malamig na banta ni Brando. Tumingin si Bituin sa mga mata ni Brando, sa lalaking minsan niyang inakala na magiging kanlungan niya sa habang buhay. Huwag kang mag-alala, Brando. Bukas, lahat tayo ay makukuha ang nararapat para sa atin. Ang katahimikan ni Bituin ay tila ang katahimikan ng isang karagatan bago ang isang dambuhalang tsunami. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang sarili sa maliit at basag na salamin ng kanyang kwarto, alam niyang ang huling gabi ng pagiging alipin ay tapos na. Bukas, ang bawat sampal, bawat sipa, at bawat pangaapi ay magkakaroon ng katumbas na kabayaran. Ngunit hanggang saan ang kaya niyang gawin upang makuha ang katarungan? At anong sikreto ang mabubuksan ng gintong susi na nakuha niya mula sa vault? Ang marangyang lobby ng hotel sa Makati ay tila isang karagatan ng mga nagniningning na bituin. Ngunit para kay Bituin, bawat kristal ng dambuhalang chandelier sa itaas ay tila mga piraso ng basag na salamin na handang bumagsak sa kanyang ulo. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na damit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. At ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa kanyang mga sapatos habang hawak ang 2 mabibigat na maleta ng kanyang biyenan at ni Briseis. Doon ka sa service entrance, Bituin. Hindi ka nararapat na dumaan sa harap kasama namin. Baka mapagkamalan ka pang pulubi at madamay ang imahe ni Brando. Ang malamig na utos ni Benilda bago ito taas noong pumasok sa main lobby habang ang bawat hakbang nito ay puno ng kapalaluan. Tahimik na sumunod si Bituin. Ang bawat hakbang niya sa madilim at makitid na pasilyo ng mga kawani ay may kasamang bigat ng 5 taon. Ang amoy ng mga panlinis at ingay ng kusina ay tila ba isang pamilyar na kanta ng kanyang pagdurusa. Nang makarating siya sa VIP room sa itaas, nadatnan niya ang kanyang biyenan na abala sa pag-aayos ng kanyang mga alahas.
sa harap ng malaking salamin. Isuot mo ito, Briseis. Galing ito sa special collection ng mga Salcedo, sabi ni Benilda habang ikinakabit ang isang kwintas sa leeg ng kabit ni Brando. Tumingin ang matanda sa refleksyon ni Bituin sa salamin at isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Bituin, ilabas mo na ang mga gamit namin. At pagkatapos, narito ang huling pagkakataon mo para maging kapaki-pakinabang. Inihagis ni Benilda ang isang folder sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng papel na lumapat sa kahoy ay tila isang sampal sa katahimikan ng silid. Pumirma ka na sa divorce papers na yan. Ngayong gabi, ipakikita namin sa lahat na si Brando ay mayroon ng mas karapat-dapat na babae sa kanyang tabi. Isang babaeng magbibigay sa kanya ng anak. Hindi katulad mo na tila isang tuyot na sanga. Lumapit si Briseis kay Bituin. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang tiyan na tila ba mayroon ngang buhay sa loob nito. Please, Bituin, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Para na rin ito sa baby. Gusto kong lumaki siya na may buong pamilya at hindi nakikita ang isang babaeng katulad mo na nagpapanggap na bahagi ng buhay namin. Hindi kumibo si Bituin. Ang kanyang paningin ay dahan-dahang lumipat kay Brando na nakatayo malapit sa bintana, nakatingin sa malayo. Ang kanyang asawa ay tila isang estatwa ng yelo, walang pakialam sa mga pang-aalipusta na tinatanggap ng babaeng nangako sa kanya ng habang buhay sa harap ng dambana. Brando, tawag ni Bituin sa kanyang asawa. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng isang uri ng pait na tila ba nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Ito ba talaga ang gusto mo? Pagkatapos ng lahat? Lumingon si Brando, ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagsisisi. Gusto ko ng tagumpay, Bituin, at ang tagumpay na yon ay hindi ko makukuha kung nakatali ako sa'yo. Pumirma ka na para matapos na ito ng tahimik. Ito ang golden moment ng huling pag-ibig ni Bituin. Dahan-dahan siyang lumapit kay Brando. Sa huling pagkakataon, iniangat niya ang kanyang kamay at banayad na hinawakan ang balikat ng kanyang asawa. Tila ba pinapagpagan ng isang hindi nakikitang alikabok sa Amerikana nito. Isang haplos ng pagpapaalam, isang haplos ng huling pag-aalaga bago ang lahat ay gumuho. Sige Brando, gagawin ko ang gusto nyo. Bulong ni Bituin. Kinuha niya ang folder at ang panulat, ngunit bago pa man dumapo ang dulo nito sa papel, isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa tensyon. Ang manager ng hotel, na namumutla at tila ba hinahabol ng kaba, ay pumasok na may dalang isang itim na folder. Ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin kay Brando o kay Benilda, kundi diretso sa kinaroroonan ni Bituin. Sa Sir Brando, ang mga board members ng Cui Vergara ay nasa labas na po. Hinihintay nila ang inyong presensya sa entablado para sa opisyal na anunsyo. Ang nanginginig na, sabi ng manager. Tumindig ng maayos si Benilda. Ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan. Haya na, ito na ang sandali natin. Bituin, manatili ka rito sa dilim. Huwag kang magkakamaling lumabas hanggat hindi tapos ang seremonya. Ang boses ng MC ay umalingaw-ngaw mula sa malalaking speaker sa labas ng VIP room. Ang bawat salita ay tila ba nagbibigay diin sa bawat segundo ng papalapit na paghatol. And now, we welcome the chairman of the Salcedo Group, Mr. Brando Salcedo, together with his family. Magkahawak kamay na lumabas sina Brando at Briseis. Kasunod si Benilda na tila ba isang reyna na naglalakad sa kanyang palasyo. Naiwan si Bituin sa gitna ng silid, nakatayo sa anino, habang ang folder ng divorce papers ay nananatiling nakasarado sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pintong isinara nila, isang pintong hindi na kailanman muling magbubukas para sa kanila sa paraang inaasahan nila. Sa labas, ang tunog ng masigabong palakpakan ay tila ba ang hudyat ng simula ng isang dula-dulaan na ang katapusan
ay siya lamang ang nakakaalam. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa dalawang babaeng nagbigay sa akin ng lakas. Ang aking ina, si Benilda, at ang aking mapapangasawa, si Briseis. Ang boses ni Brando ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, puno ng pagmamalaki at kasinungalingan. Sa ilalim ng malalakas na ilaw ng entablado, kitang-kita ang kislap ng pawis sa kanyang noo at ang nangiting tila ba nakamit na niya ang rurok ng mundo. Sa kanyang tabi, si Briseis ay nakatayo ng may karangyaan. Hawak ang kanyang tiyan habang ang mga tao ay nagbubunyi. Si Benilda naman ay halos maiyak sa tuwa habang kumakaway sa mga kakilalang elitista sa harapang hilera. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, isang boses ang bumasag sa kagalakan. Tumayo si Basilisa mula sa kanyang upuan sa VIP table. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin na biglang dumaan sa mainit na silid. "Napakagandang talumpati, Mr. Salcedo," sabi ni Basilisa. Ang boses ay kalmado, ngunit sapat na malakas para marinig ng lahat. "Ngunit bago tayo magpatuloy sa inyong anunsyo, nais ko munang ipakilala ang tunay na nagmamay-ari ng bawat porsyento ng hotel na ito. Ang taong nagbigay ng bawat sentimo para hindi mabulok sa kalsada ang inyong kumpanya." Nangunot ang noo ni Brando. Ang kanyang nangiti ay dahan-dahang naglaho. "Attorney Basilisa, alam nating ang Cui Vergara, ang investor ko, at kayo ang kinatawan nila. Ano ang ibig ninyong sabihin?" "Hindi ako ang may-ari, Brando," muling sabi ni Basilisa habang tumitingin sa malaking pintuan sa dulo ng ballroom. Ang chairman ng Cui Vergara ay nandito na. Sa isang iglap, bumukas ang malalaking pintuan ng ballroom. Ang tunog ng pagtama ng kahoy sa pader ay tila isang hudyat ng digmaan. Doon, sa gitna ng liwanag, nakatayo ang isang babaeng hindi nila kailanman inakalang makikita sa ganoong kalagayan. Wala na ang kupas na duster. Wala na ang amoy ng kusina at mantika. Si Bituin ay nakasuot ng isang hating gabing asul na gown na yari sa pinakamahal na sutla na tila ba ang bawat hibla nito ay hinabi mula sa gabi. Ngunit ang kumuha ng atensyon ng lahat ay ang Vergara Crest necklace na nakasuot sa kanyang leeg. Ang mga diamante nito ay kumikinang ng mas matindi pa sa mga chandelier sa itaas. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng awtoridad. Ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay tila ba ang tibok ng isang relo na nagbibilang ng huling sandali ng mga Salcedo. "Bituin!" Ang sigaw ni Benilda ay tila isang tili ng isang taong nakakita ng multo. "Anong kalokohan ito? Magnanakaw! Magnanakaw! Gwardiya, ilabas niyo ang babaeng yan! Ninakaw niya ang mga hiyas na yan!" Hindi tumigil si Bituin. Naglakad siya ng diretso patungo sa entablado. Ang mga tao ay nagbulungan. Ang ilan ay nakakilala sa kanya bilang ang nawawalang prinsesa ng mga Vergara na balitang nagpakasal sa isang hamak na empleyado. Nang makarating siya sa harap ni Brando, kinuha ni Bituin ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ng kanyang asawa. "Hindi mo na kailangang magpatawag ng gwardiya, Benilda," sabi ni Bituin. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may bigat, na tila ba ang bawat salita ay gawa sa bakal. "Dahil ang gwardiyang tatawagin mo ay sa akin nagpapasahod. Ang hotel na ito, ang kumpanyang ipinagmamalaki ni Brando, at maging ang bahay na tinitirhan ninyo, lahat ng yan ay nasa ilalim ng Cui Vergara. At ako ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang yon." Nanlaki ang mga mata ni Brando. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila ba lahat ng dugo sa kanyang katawan ay dumanas patungo sa kanyang mga paa. "Bituin! Hindi maaari. Nagpapanggap ka lang. Mahirap ka lang." "Mahirap ako dahil pinili kong maging simple para sa iyo, Brando," sabi ni Bituin habang inilalabas ang isang pulang folder mula sa kanyang kamay. "Pero ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa iyong mga kasinungalingan." Itinapat ni Bituin ang folder sa projector ng ballroom.
Lumabas sa dambuhalang screen ang resulta ng audit ng kumpanya ni Brando na nagpapakita ng milyon-milyong pisong tamo, embezzlement. Ngunit hindi doon nagtapos. Ang susunod na pahina ay ang medikal na record ni Briseis. 6 na linggong buntis. Natawa si Bituin. Isang tawang puno ng pait at katarungan. Paano ka magbubuntis, Briseis, kung ang record na ito mula sa iyong sariling doktor ay nagsasabing baog ka na mula pa noong nakaraang taon dahil sa iyong mga operasyon at ang ultrasound na ipinakita mo? Binili mo lang iyon sa isang huwad na klinika para makuha ang pera ni Brando at pambayad sa iyong mga utang sa kasino. Ang ballroom ay nabalot ng nakabibinging katahimikan bago ito napalitan ng mga bulungan ng pangungutya mula sa mga panauhin. Si Briseis ay napahawak sa lamesa. Ang kanyang mukha ay tila ba isang pader na unti-unting nagbabasag. Lalong nagwala si Benilda. Sumugod ang matanda sa entablado. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sinungaling, sinisira mo lang ang buhay ng anak ko. Papatayin kita. Iniyanggat ni Benilda ang kanyang kamay upang sampalin si Bituin. Ngunit bago pa man dumapo ang palad nito, mabilis na hinawakan ni Bituin ang pulso ng matanda. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit, tila ba isang kadena na hindi matatakasan. Wala ka ng utang na loob na masusumbat sa akin, Benilda. Malamig na sabi ni Bituin. Ibinigay ko ang 5 taon ng buhay ko para pagsilbihan kayo, pero tinuring niyo akong basahan. Ngayong gabi, ang basahang yan ang hihila sa inyo pababa. Ang tunog ng sirena ng pulis ay nagsimulang marinig mula sa labas ng hotel. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang tumagos sa mga malalaking bintana ng ballroom na nagbibigay ng isang nakakatakot na kulay sa nagaganap na gulo. Ito ang golden moment ng katarungan. Tiningnan ni Bituin si Brando na ngayon ay nakaluhod na sa entablado, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa bigat ng katotohanang nawala na sa kanya ang lahat. Ang pag-ibig ko ay libre, Brando, huling sabi ni Bituin bago ibitaw ang mikropono. Pero ang pagtataksil nyo, ang kabayaran nyon ay ang inyong buong kinabukasan. Ang katahimikan sa loob ng malaking ballroom ay tila ba ang katahimikan ng isang sementeryo sa hating gabi. Ang bawat panauhin ay nakatitig sa entablado. Ang ilan ay may hawak pang baso ng mamahaling alak na tila ba naging bato sa kanilang mga kamay. Ang mga bulungan ay unti-unting naging malakas na ugong ng pangungutya. Ang mga dating kaibigan ni Benilda sa lipunan ay dahan-dahang umiurong. Tinitingnan ang matanda na tila ba isang maruming basahan na ayaw nilang madikitan. Ang bawat yabag ng mga pulis sa makintab na sahig ay tila ba ang tunog ng hatol ng tadhana. Pumasok ang 4 na opisyal. Ang kanilang mga uniforme ay tila ba ang anino ng batas na dahan-dahang bumabalot sa pamilya Salcedo. Mr. Brando Salcedo, mayroon kaming warrant of arrest para sa inyo. Kaso ng qualified theft at estafa sa ilalim ng reklamo ng Cuy Vergara. Ang malamig na pahayag ng opisyal habang inilalabas ang mga bakal na posas. Dito na tuluyang bumagsak ang huling bakod ng kayabangan ni Brando. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at marahas siyang bumagsak sa sahig, nakaluhod sa paanan ni Bituin. Ang kanyang mga luha ay mabilis na dumaloy, humahalo sa pawis sa kanyang mukha. Bituin, parang awa mo na. Huwag mong gawin ito. Di ang boses ni Brando ay puno ng hikbi, isang tunog na tila ba ang pag-iyak ng isang takot na bata. Isipin mo ang 5 taon nating pagsasama. Mahal kita. Nagkamali lang ako. Nadala lang ako ng tukso. Bituin, asawa mo ako. Tiningnan siya ni Bituin ng walang anumang emosyon. Ang kanyang puso, na dati ay punong-puno ng pagmamahal para sa lalaking ito, ngayon ay tila ba isang tuyong balon. Asawa? Ang asawang kilala ko ay patay na, Brando. Pinatay mo siya noong gabing itinapon mo ako sa ulan para sa isang kasinungalingan. At ang 5 taong sinasabi mo, iyon ang 5 taon na ninakaw mo sa akin. Habang pilit na isinasakay ng mga pulis si Brando,
Si Briseis naman ay dahan-dahang umaatras patungo sa gilid ng ballroom. Sinubukan niyang magtago sa likod ng mga dambuhalang kurtina, ngunit hinarangan siya ng mga gwardiya ng hotel. Sa labas ng pintuan, naghihintay ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na leather jacket, mga kolektor ng utang mula sa Songbay na matagal na siyang hinahanap. Briseis Alcantara, hindi mo na kami matatakasan ngayon. Ang boses ng isa sa mga lalaki ay mababa at puno ng panganib. Ang kislap ng takot sa mga mata ni Briseis ay mas matindi pa sa anumang kislap ng hiyas na suot niya. Nawala ang kanyang pagiging anghel. Ang tanging naiwan ay isang babaeng huli sa sarili niyang patibong. Ngunit ang pinakamasakit na pagbagsak ay ang kay Benilda. Ang matanda ay nakaupo sa sahig ng entablado. Ang kanyang kulay lilang gown ay lalong nagmukhang luma. Sa gitna ng kahihiyan, ang kanyang mga perlas ay naputol sa gitna ng kanyang pagpupumiglas at ang mga puting butil ay nagkalat sa sahig na tila ba ang mga pangarap niyang maging bahagi ng mataas na lipunan na ngayon ay tinatapakan na ng mga tao. Hindi maaari ito, hindi ito totoo. Sigaw ni Benilda habang ang kanyang boses ay tila ba ang pag-iyak ng isang taong nawawalan na ng katinuan. Mga kaibigan, tulungan niyo ako. Sabihin niyo sa kanila na biktima kami. Ngunit walang sumagot. Ang kanyang mga kaibigan ay abala sa pagkuha ng litrato at video ng kanyang pagbagsak. Ang hiya o ang kanyang iniingatang dadiyan ay tuluyan ng gumuho sa harap ng buong Makati. Ito ang golden moment ng huling paghihiwalay. Lumapit si Bituin kay Brando sa huling pagkakataon bago ito tuluyang ilabas ng ballroom. Hinubad niya ang kanyang simpleng singsing sa kasal. Ang singsing na tila ba isang bakal na kadena sa loob ng 5 taon. Sa isang marahang galaw, ihinulog niya ito sa loob ng isang baso ng samban sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng paglubog ng metal sa likido ay tila ba ang huling tuldok sa kanilang kwento. Lahat ng ibinigay ko sa inyo, mula sa pagmamahal hanggang sa huling sentimo, ay binabawi ko na ngayong gabi. Bulong ni Bituin, sapat na para marinig ni Brando at Benilda. Ang tirahan nyo, ang sasakyan nyo, lahat ng yan ay mawawala na sa inyo bago sumikat ang araw. Matuto kayong mamuhay sa paraang itinuro nyo sa akin, sa gitna ng kawalan at dilim. Nang tuluyan ng mailabas ng mga pulis ang mag-ina, ang ballroom ay nabalot ng isang kakaibang katahimikan. Ang mga tao ay nakatingin kay Bituin, naghihintay ng kanyang susunod na sasabihin, ngunit hindi na nagsalita ang prinsesa ng mga Vergara. Tumalikod siya nang may dangal. Ang kanyang mahabang gown ay dahan-dahang dumaan sa mga nagkalat na perlas ni Benilda sa sahig. Sa labas ng hotel, ang malamig na hangin ng gabi ay humalik sa kanyang pisngi. Wala na ang ulan. Ang langit ay malinis na at puno ng mga tunay na bituin. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang van ng bangko na paparating na sa bahay ng mga Salcedo upang idikit ang Trat-Tich-2 niya. Tapos na ang gabi ng paghihiganti. Ngunit handa na ba si Bituin na harapin ang umaga ng kanyang bagong simula? At ano ang gagawin niya sa huling alaala ng kanyang nakaraan na kasalukuyang nasa pangangalaga pa rin ng isang lihim na kaalyado? Ang sikat ng araw na tumatama sa mga kalsada ng Makati ay tila ba isang saksi sa huling pagbagsak ng mga Salcedo. Sa labas ng kanilang marangyang bahay, na ngayon ay mayroon ng malaking pulang karatulang nakapaskil sa pintuan na may nakasulat na foreclosed. Nakatayo si Benilda at Brando sa gitna ng kalsada. Ang dating reyna ng tahanan ay nakasuot na lamang ng isang lumang duster. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay tulala habang pinapanood ang mga tauhan ng bangko na inilalabas ang kanilang mga huling kagamitan. Wala nang Briseis na nakatayo sa kanilang tabi. Wala nang mga kaibigang nag-aalok ng tulong. Ang tanging naiwan sa kanila ay ang bigat ng kanilang mga kasalanan at ang malamig na semento ng kalsada. Sa loob ng isang pribadong sasakyan na nakaparada sa di kalayuan,
Tahimik na pinapanood ni Bituin ang bawat sandali. Hindi siya nakaramdam ng galit at lalong hindi siya nakaramdam ng awa. Ang tanging naroon ay ang isang malalim na pakiramdam ng kalayaan na tila ba isang mabigat na kadena ang tuluyan ng kinalas mula sa kanyang leeg. Tapos na ang lahat, Bituin. Oras na para umuwi. Ang malumanay na sabi ni Basilisa habang hinahawakan ang kamay ng kanyang kapatid. May isa pa akong kailangang gawin, ate. Sagot ni Bituin. Kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag sa isang pribadong ospital. Ipadala niyo na ang ambulansya sa bahay ng mga Salcedo. Kunin niyo si Papa at ilipat siya sa pinakamagandang suite sa Vergara Medical Center. Lahat ng gastusin ay nasa ilalim ng aking pangalan. Siguraduhin ninyong makuha niya ang lahat ng kailangang kalinga na hindi na ibigay sa kanya ng sarili niyang pamilya. Ito ang golden moment ng kanyang pagkatao. Sa kabila ng lahat ng sakit, pinili ni Bituin na huwag maging katulad ng mga taong nanakit sa kanya. Ang kanyang katarungan ay hindi lamang sa pagpaparusa, kundi sa pagpapakita ng tunay na kahulugan ng pagkalinga na kailanman ay hindi naintindihan ng mga Salcedo. Pagdating niya sa opisina ng Cuy Vergara, ang bawat kawani ay nakayuko nang may paggalang habang siya ay naglalakad sa pasilyo. Ang tunog ng kanyang mga takong ay tila ba isang martsyang nagpapahayag ng kanyang muling pagkabuhay bilang isang pinuno. Nang pumasok siya sa kanyang silid, nadatnan niya si Manang Rosa na nag-aayos ng mga sariwang bulaklak sa kanyang lamesa. "Welcome back, Senyorita Bituin," nakangiting sabi ng matanda, habang ang mga mata nito ay nagniningning sa tuwa. "Nakahanda na po ang lahat para sa inyong unang pulong." Umupo si Bituin sa kanyang upuan. Ang malambot na balat ng sandalan ay tila ba yumayakap sa kanya. Hinaplos niya ang kanyang braso kung saan naroon ang isang maliit na peklat mula sa paso ng pagluluto para kay Brando. Ang peklat na yon ay hindi natanda ng hirap, kundi isang paalala na siya ay nakaligtas. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit alam niyang kay Brando yon mula sa loob ng kulungan. "Bituin, parang awa mo na. Nagkamali ako. Mahal pa rin kita. Hihintayin kita hanggang sa makalabas ako. Ikaw lang ang buhay ko." Tinitigan ni Bituin ang mensahe. Sa loob ng 5 taon, ang mga salitang "mahal kita" mula kay Brando ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya. Ngunit ngayon, ang mga salitang iyon ay tila ba isang walang saysay na ingay sa hangin. Walang galit, walang luha. Sa isang mabilis na pagpindot, pinindot ni Bituin ang salitang block at tuluyang binura ang huling koneksyon niya sa nakaraan. Ang tunog ng pag-delete sa screen ay tila ba ang huling paglilibing sa kanyang mga pangarap na minsan ay naging abo. Tumayo si Bituin at lumapit sa malaking bintana na nakaharap sa buong syudad ng Makati. Ang araw ay mataas na at ang bawat gusali ay nagniningning sa ilalim ng liwanag. Kinuha niya ang isang makapal na folder ng kanyang bagong proyekto. Isang pundasyon para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at kawalang katarungan sa loob ng tahanan. Ang kanyang buhay ay hindi na lamang tungkol sa kanyang sarili. Ito ay tungkol sa bawat bituin na kasalukuyang nagtatago sa dilim, naghihintay ng pagkakataong muling magningning. Ang bawat hakbang niya mula ngayon ay magiging isang liwanag para sa iba. Napangiti si Bituin habang pinagmamasdan ang kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang Oshin na nakayuko sa hirap. Ang nakikita niya ay isang reynang nahanap ang kanyang korona sa gitna ng ulan. Tapos na ang giyera. Nagsimula na ang kanyang tunay na kapayapaan. 1 taon ang mabilis na lumipas na tila ba ang bawat patak ng ulan noong gabing iyon ay naging mga hamog na nagbigay buhay sa isang bagong umaga. Sa loob ng malawak na hardin ng Mansyong Vergara, ang mga rosas ay masiglang namumukadkad. Ang kanilang mga talulot ay tila ba humahalik sa banayad na hangin ng umaga.
Si Bituin ay nakatayo sa balkonahe, hawak ang isang tasa ng mainit na tsa. Ang kanyang muka ay wala na ang mga bakas ng pagod at takot. Ang kanyang balat ay nagniningning na muli, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng katahimikan na tanging ang mga taong nakaligtas sa malakas na bagyo ang makakaunawa. Sa kalsada sa labas ng mansyon, isang lumang jeepney ang huminto. Isang babaeng may madungis na muka at magulong buhok ang dahan-dahang bumaba. Bitbit ang isang sako ng mga plastik na bote. Si Benilda, ang dating reyna ng mga Salcedo, ay tila ba naging isang anino na lamang ng kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay walang direksyon at paminsan-minsan ay kinakausap niya ang kanyang sarili. Tinatawag ang mga pangalan ng mga taong matagal na siyang kinalimutan. Mula sa kanyang kinaroroonan, nakita siya ni Bituin. Hindi nararamdaman ni Bituin ang galit o ang pagnanais na maghiganti pa. Ang tanging naroon ay ang isang malalim na buntong hininga. Dahan-dahang ibinaba ni Bituin ang rido ng kanyang bintana. Hindi upang magtago, kundi upang tuluyan ng putulin ang huling hibla ng koneksyon sa nakaraan. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi sa paraang pagyakap muli, kundi sa paraang paglimot ng buong buo. Sa kabilang dako, sa loob ng malamig na pader ng kulungan, si Brando ay nakaupo sa isang sulok. Hawak ang isang luma at kupas na litrato ni Bituin. Ang litratong kuha noong sila ay nagsisimula pa lamang. Ang pagsisisi ay tila ba isang lason na unti-unting kumakain sa kanyang kaluluwa araw-araw. Ngunit alam niyang kahit anong gawin niyang pagtawag, ang Bituin na minsan niyang pag-aari ay hindi na muling lilingon sa kanya. Ito ang golden moment ng kanyang paglaya. Pumasok si Bituin sa kanyang opisina sa itaas na palapag, kung saan nakatalikod ang kanyang ate na si Basilisa. Naghahanda sila para sa inaugurasyon ng Bituin Foundation, isang silungan para sa mga kababaihang nawalan ng direksyon dahil sa pagtataksil at pang-aabuso. Handa ka na ba, Bituin? Tanong ni Basilisa nang may kasamang ngiti. Handa na ako, ate. Matagal na, sagot ni Bituin. Sa harap ng maraming tao, sa gitna ng inaugurasyon, iniangat ni Bituin ang kanyang boses. Isang boses na hindi na nanginginig, kundi puno ng kapangyarihan at pag-asa. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nanlilimos ng respeto. Hindi mo kailangang mamatay sa sarili mong tahanan para lamang patunayan na ikaw ay tapat. Ang pag-ibig ay dapat na nagpapalakas, hindi nagpapabagsak. Sa bawat babaeng nakikinig ngayon, nais kong malaman ninyo, hindi kayo Oshin, kayo ay mga reyna sa sarili ninyong kwento. Ang mga palakpakan ng mga kababaihan sa harap niya ay tila ba ang tunog ng libu-libong mga pakpak na handa ng lumipad. Sa kanyang tabi, naroon si Manang Rosa. Maluha-luha ang mga mata habang pinagmamasdan ng kanyang prinsesa na ngayon ay isa ng matatag na pinuno. Nahanap na ba ni Bituin ang kapayapaan? Oo. Ang kapayapaang hindi nanggaling sa yaman ng mga Vergara, kundi sa pagtanggap na ang kanyang halaga ay hindi kailanman nakadepende sa pag-ibig ng isang lalaki. Ang kanyang katarungan ay ganap na, at ang kanyang bukas ay kasing ningning na ng kanyang pangalan.